Good day mga tirador, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po meron tayong bagong tournament. Ito ang tinatawag na USA versus Uzbekistan. So ang top players ng USA, kalaban po ang mga top players ng Uzbekistan. And yan po ay mga bigating pangalan katulad nila Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, and Wesley So laban kay Nodirbek Abdusatorov and of course yung World Championship challenger natin si Sindarov. So dito sa laro natin for today, ito po ang laban ni Super GM Wesley So versus Mukhidin Madaminov. Yan po ang seconds ni Sindarov sa kanilang World Championship match in November. So pupunta po tayo sa ating laro. Take note, ito pong kalaban ni Wesley. Kung makikita nyo is 25-01 lang ang rating, pero yan po ay rapid. Sa classical, isa po yung super grandmaster and napakabata pa, 19 years old pa lamang. So punta tayo sa ating game. Black po si Wesley. Ito po nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, and pagka Bishop B5, nag-Knight F6 si Wesley. So ito na naman yung tinatawag na Berlin opening, kung saan kapag ang puti ay gusto lamang ng tabla, halimbawa with castling, possible pong mabilis mauuwi sa tabla and napakarami ng laro ni Wesley talagang tinatabla niya, no? Halimbawa ganito, ayan, so pagka ganyan, magre-repetition kaagad ang puti at itim kasi wala pong pwedeng gawin ang puti dito, and of course yung itim. Pagka nag-iba si Wesley, medyo tatagilid po ang posisyon. Buti na lamang si Madaminov ay talagang matapang, no? Kahit mababa po ang rating, nagmatapang, ayaw dun sa tabla, nag D3. Ayan, so pagka D3, merong mga baon si Wesley na kakaibang move sa kanyang opening. So Bishop C5, C3, and dito po ang mainline kasi is castling lang. Ayan, so ito ang mainline niyan. And actually ako po, palagi kong itinitira itong ganitong linya. So ganyan, talaga magkukunatan and equal position para sa puti and itim, no? Kaso dito po si Wesley may bagong linya, nag D5. Pinasabog kagad yung gitna, no? So knight BD2, castling, and rook E8. Ayan, so makikita nyo po mainit kagad ang dugo ni Wesley. Gusto niyang magsabugan kagad dito sa center. And pagka E takes D5, kung tutusin po, of course, titingnan natin kagad, kakapturein with either the knight or with the queen. Pero merong magandang preparation si Wesley, ang ginawa A6. So kakaibang move po yan. Kung ibabalik po natin, pag kinain kasi with the knight, siguro ang ayaw ni Wesley dyan, mapre-pressure po itong E5 square. Ayan, ang E5 po na yan, maa-atake yan. So possible mag-rook E1 lamang and then under fire yung E5. Kaya ginawa kagad ni Wesley, counter attack, A6. So ito po is under attack, kaya umatras with the bishop C4 and then knight A5. Ayan, talagang kakaiba ang preparasyon ni Wesley at medyo nasushoot po yung puti. So pag rook E1, kinain na po ito, kain, and isa po itong pawn sacrifice. Makita natin, one pawn down, buong buo si Wesley, pero of course, hindi po yan magsasacrifice nang hindi niya napag-aralan. So nag E4, under attack itong knight. Pag iwas dito sa D4, nagbitaw na naman ng mga good moves si Wesley with B5. Another pawn sacrifice and magkakaroon pa ng outpost dito sa C6, pero yan po lahat hindi iniinda ni Wesley. Ngayon nag-knight B3, and dito po pagka kumain, of course, kakain lang ng queen, makaka-develop lang ang puti, no? Kaya ang ginawa ni Wesley, good move na naman, Bishop F8. So hanggang dito po, lahat ng moves ni Wesley yan ay top engine move. Talagang prepared pa siya. Hanggang dito,
or baka hinuhulaan lang niya pero malabo po yon. Malamang naaral na po ni Wesley itong posisyon na ito. So pagkakain, queen takes d5, bishop f4, capture and then capture. Dito, 1 pawn down pa rin si Wesley, pero makikita natin, based sa ating engine evaluation, lumalamang na po siya. So, 16 moves in, top moves pa rin ang binibitawan ni Wesley. So, bishop b7, bishop f4, b4, dito ng queen c2, pagka-capture, capture, e3, ito na po, 19 moves na tayo, wala pa ring inaccuracy, lahat ng top engine moves binibitawan niya. Ayan, so pagka e3 na yan, of course hindi po yan libre, pag kinain yan, matchas ka dun sa g2. So dito, nag f3, and ito na ang unang inaccurate move ni Wesley with queen d7. Ayan, so sa unang tingin po, under attack ng tatlong pyesa yung e3 pawn. Kaso, merong knight d5, matutuhog naman ang mga pyesa ng white. Pero inaccurate po yung queen c7 kasi pwedeng mag queen c7 tapos mapapalit ang queen. Yan po ang ayaw ng ating engine. Dapat daw queen h5 para hindi magkakaroon ng chance mapalit ang queen. Pagka ng queen c7, inatake ang bishop, merong fork, capture, and then knight f4. Ngayon, tuloy pa rin ang malakas na atake sa king side. Ayan. Pero ng queen d7, kaya nakapag queen c7. Ang nangyari, bishop e3. Hindi pala nakita yung queen c7. Ayan, so nag knight d5, queen d3, and dito na po, na-combo na si Madaminov. No? Pagkakain niya doon sa pawn na patibong pala ni Wesley. So ayan, pagka knight d5 kasi, of course, fork po yung queen and bishop. So napa queen d3, bishop a6, under attack ulit yung queen, and kailangan po nakadepensa sa e3 bishop. No? Pagka ng queen dito kasi, merong bishop b4, is keyword po siya dyan. Kaya ang only move is queen f5. Ngayon, pagkakain, bishop c8, under attack yung knight, and then under attack pa yung bishop. So ayan po, yung mga pyesa ng puti nabibitin na dito. Ayan, so counter attack with the rook d1, tapos rook e5, counter attack, and at the same time dinidepensahan yung knight. Pero very creative po yung kalaban ni Wesley. Nag bishop f2, pinakain yung knight, so kinain, g4, and then itong rook na kulong. Ayan, of course hindi pwede dito para depensado sana yung knight kasi merong h4. Ayan. So kinain na lang, and then pagka-capture, bishop e6 muna, dinaanan muna yung rook, and then pagka-iwas with rook b5, kinapture yung g4. So ang nangyari, nabawi na po yung mga pawn na sinacrifice, pero ang ending, open position, and hawak ang napakalakas na bishop pair. Ayan, so nag a3, h5, rook e3, rook f4, rook c3, rook c3, rook d8. Ayan, so napunta na po tayo sa endgame kung saan lamang ang itim kasi bishop pair ito, tapos open position. So h3, bishop e6, bishop g3, rook e4, rook e5, palitan muna, f6, bishop f4, rook d1 check, king f2, and then rook b1. Ayan na ang mangyayari, unti-unting bibigay ang mga queenside pawns kasi para siyang tinutusok ng mga bishop. So nag knight d4, kinain na ito. Unang pawn bumaksak, bishop d7 lang. Pagka h4, rook a2, ayan na. Pangalawang pawn na po ang babaksak. So nag knight c2, dinipensahan, bishop a4, under attack, knight d4, and then kinain.
So makikita po natin sa endgame, in-outplay na po ni Wesley. Parang ginapang na yung dalawang pawn. Ngayon bumaksak. So nag-rook c8. Gumagawa ng counterplay sa king. Check muna. Check ulit. And then king f7. Ayan. So chumek. King g6. Knight e6. And then check dito. King f2 and bishop b4. So ang ginawa po ni Wesley dito, nilayo niya na yung mga bishop sa knight. Kasi yan, baka maka-fork pa yan. Ano? So nag-bishop e3. And take note, pag kinain po yung pawn sa g7, merong king f5 fork. So iniwas muna bishop e3 bago kakainin yung pawn. So nag-rook a2 check, king f1, bishop b5 check, king g1, and pagka-check, king g2, check ulit, king g1, king f5. Ayun na, tutulong na po yung king sa pag-checkmate nitong king ng puti. So pagkakain, king g4, bishop d4, bishop d6. And dito po, meron ng napakalakas na mating net. And then pagka rook c1, bishop f4. Itong rook under attack. Pagka umiwas dito sa b1, mamamati na po with bishop c6 checkmate. So kailangan itong rook kontrolado yung c6 square, and then pagka rook c5, bishop d3 lang. Ayun. Ayun po ulit ang threat sa bishop h2, pagkaiwas ng king, mate sa e4. Yan po, hindi na mapigil. Kaya nangyari, nag-bishop f2 dito, na mate naman with rook a1. Check. Pagka king g2 mo dyan is mate ka pa rin sa e4. Pag humarang, of course, libre po yan. Kaya dito is nag-resign na si Madabinov. Ayan. So, ito po ang bagong tournament ni Wesley. Currently, is 2 out of 3 ang score niya kasi tinalo niya si Madabinov, kaso natalo naman siya kay Abdusattorov, yung mga super grandmasters ng Uzbekistan. So yan po, abangan natin. Marami pong magagandang laban i-analyze natin in future videos. So yan lang po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo yan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.